Ba't pala kayo dito, sir? Hindi, ano kami eh. Bali, anong binabantayan nyo rito? Ito lang. Kasi meron ditong mga jumper doon sa mga Okay. Parang Ito, isang diretso ito nung nakaraan. Oh. Grabe, ano yan, wala yung mga bumbila pati mga wire. Nako. Kaya ito yung binabantayan namin. Kaya pala. Niluluto nila yung wire. Nako. Tapos binebenta nila yung Sige lang. Rugby lang. Sige lang, at least may trabaho ulit kayo dito, ano? Kasi ko sabihin natin wala to dito, saan kaya i-assign? Hindi, ay bali kami umiikot naman kami ng istasyon. Pero bali lang naman kami parang police presence. Yun. Umiikot lang naman kami kung may nangyari, katulad kanina, may mga nag-aaway. Kami responde, responder. Ganun yun. Basta ang police visibility. For example sa aming glide, nung napunta ka sa Davao, di ba? Hindi lang police ang andun, no? Pati mga tangkidigira, ang dami, no? Pag andun yung mga tangkidigira, mga sundalo, andun yung mga TIF, Task Force Davao, tsaka mga kapulisan, police auxiliary, kompleto. Ikaw ba magbabara ka pa mga masama? Di ba? Hindi na. Pastrokin ka lang. Ibig ko sabihin, pag may police visibility, mas safe talaga yan. So, yun. Nakakapagala ka din kahit gano'n. Sige, subukan namin, no? Ayun, parang meron mga tao. Oo, may naglalakad, si Manong. So, yun, no? Shout out dyan. Ito yung makikiuso tayo dito, makikiclout chase tayo dito sa sa Pasig River, Esplanade of Manila, no? Or Manila Pasig River, Esplanade. Kasi ito'y gagawin 25 ba to? Ang narinig ko kanina sa balita, it's 25 kilometer yung plano yung gagawin. Plano ni PBBM na gawin siyang tourist spots talaga itong buong Pasig River. Magsisimula sa Manila Bay hanggang sa Laguna de Bay. So ibig sabihin pala ano bang mga syudad ang madadaanan ng Pasig River from Manila Bay? City of Manila. Anong sunod ng City of Manila? Mandaluyong. So yun lang yun, Mandaluyong tapos Pasig City na San Juan madadaanan din. Okay. San Juan tapos Mandaluyong. Tapos hindi parang wala yatang Pasig River ang QC. Madadaanan ba? Patingin ka sa sa Waze Glide pahiram. Kasi yung Guadalupe, Guadalupe. Ano 'yon? Makati sa Guadalupe tapos sa naman sa may Mandaluyong. Ano ba 'yon ng Mandaluyong? Anong barangay 'yon? Di ba Guadalupe tapos sa kabila? No. Show Boulevard. Teka, basta tayo mo alam na lugar. Ano, sir? Hindi ka pa dami mo alam na lugar. Gala eh. Boni muna bago. Boni ba? Ito yung gawang China, di ba? Yung yung regalo lang. Oo. Ayun sa mga galit sa Chinese dyan. Ikaw, sir, galit ka ba sa China? Ha? Hindi naman. Actually, may mga Chinese na nagbigay sa amin ng pagkain. Di ba? Ang daming mga galit sa Chinese, ewan ko ba? Mga taong to nagpapaniwala sa mga mga propaganda. Ang galing sa totoo lang, ito sasabihin ko to ulit sa inyo. Ang mundo talaga hirap makasurvive. Pwede makasurvive pero mahihirapan pag walang China. Ang China mababuhay sila. Naranasan nila yung mag-focus sa sarili nila, naka-isolated sila, 'di ba? Naka-isolate ang China. Kaya na mabuhay sila lang. Pero ang tingnan mo yung nung dati balikan natin. Ito wag kayo magalit diyan, hindi tayo political vlogger pero yung akin dito for example lang talaga to na hirap hirap ang Pilipinas makasurvive kapag walang China maliban na lang sa mga gamit lahat kasi yan ang gulong yung gulong ng na yan ng sasakyan nila sir bigay din ng Chinese di ba pag itong China nung dati nung hidwaan nung Scarborough Shoal nung panahon ni Pinoy 2012 di ko makakalimutan yun guys alam mo iyak bata ka pa nag-iyak yung mga tao sa amin sa Davao Region sa Mindanao. Kasi binoykot ng China ang Pilipinas, ang produksyon ng saging kasi sa Davao, saging Ang saging kasi, ang buong produksyon ng Pilipinas na saging, siyempre sa Davao galing yan, Mindanao, no? Particular sa Davao Region. Nung binoykot ng China
ang pagkonsumo ng ano, saging. Alam mo ginawa sa saging? Walang halaga, walang value. Mas mahal pa yung karton, yung lagayan ng saging, kumpara sa saging mismo. Kaya yun bigay ng China yan. Sa mga dinakalam. Yan yung Jones Bridge, di ba sir? Hindi, ito po yung... Ito yung Jones Bridge. Ito yun po ang Binondo Bridge. Binondo Bridge. Okay, sorry naman. Actually, ngayon pa ako nakapak dito. Mas maganda po yung view doon sa taas. Maganda rin ang view doon. Sige, mamaya puntahan namin. Meron namang walkway dyan sa gilid. Meron. Dati nakasarado yun. Okay. Tsaka dating dahil yung tinakaw dyan. So ngayon sarado na siya. Alanganing oras kasi Pero meron naman police na dyan. May police din. Pulse na dyan. Kasi nga maraming crime na Okay. So ito yung Jones Bridge. Itong Jones Bridge na pailawan na to sa panahon ni Isko Moreno. Sikat to. Sumikat talaga to, nag-trending. Kasi dati wala nung kay panahon pa kay Mayor Irap Estrada, hindi naman to ganito kaganda, di ba, ang Jones Bridge, no? Pero nung kay Isko, nung kay Mayor Isko, hindi lang lininis ang buong City of Manila. Hindi niya inorganize niya, nilinis, tapos ito pinaganda itong Jones Bridge. Ang ganda kaya. Tapos ngayon kay PBBM gagawin niyang tourist spots itong kahabaan ng Pasig River. 25 kilometers mula sa Manila Bay, tagos dito talaga sa dagat, papunta ng Laguna de Bay. Napanood ko yan sa UNTV, so kung curious ho kayo sa akin, parang kasi kanina sabi ko 25 kilometers lang pala yun. Sa dinami-daming city na madadaanan ng Pasig River. Ayan pala yun, so City of Manila, Mandaluyong, San Juan, Makati. Oo. Basta darating yung time, hindi na tayo yung sasakay lang ng bangka sa sa McKinley Hill, yung McKinley Mall, 'di ba? Tas sa Venice. So, yung pinuntahan natin. Napunta tayo doon ngayon talaga tunay na na ilog. Hindi siya hindi talaga siya artificial. Ang galing wala ka na makikitang nakalutang, in fairness kita paano. Meron pa rin naman pero nakikita mo. Manila Bay, Gabi. medyo malinis na rin yun. Oo, ikumpara talaga dati. Naalala ko dati. Natanda na talaga natin, Puro dati. Pag ganun talaga, wala. Ilan taon ka na, sir? 24. 24. Wala, di. So, may lindero sa sir. Ayan, Hindi siya kasawa. Tayo lang na matanda. Hindi kakarelate. Pero yun talaga yung Manila Bay talaga dati. Napakadumi niyan. May dyan, sinubukan ko dati mag-jogging. Umaga, tas may taho. Tas minong taho, di mo kayang lulukin ng taho. Oo. Kasi bago mo lulunok yung taho, talang uunahan nung amoy na iwan. Amoy basura talaga. Ngayon ang ganda na. Tapos nung clean up drive pa lang dati, nung nilinisan lang talagang trending, viral, dinugok ng mga tao. Lalo na ngayon na talagang binuhusan siya ng Dolomite Beach. Ayun, isa rin yun, napaka-controversial din nun. Big accomplishment ng Oo, grabe. Isipin mo, tambak na basura sa Manila Bay, tapos naging di ba? Naging beach na ngayon. Pasyalan, tambayan. Asa ba yung eskolta rito, sir? Ito yung eskolta. Tapos dito sa kabila, to rito? Loto, Intramuros. Yun. Ang eskolta pala ang pinakalumang kalye sa Manila. The oldest street. Oo, history. Ang pinakalumang alam mo ba sir ang pinakalumang kalye sa Pilipinas, the oldest street. Pinaka-oldest street. Siya, Colon Street, Cebu City. Tapos nung nilipat ang kalakalan dito sa Manila, umalis sila na Cebu. So ito yung pinakalumang kalye, itong Escolta Manila. History book. Partida, di pa ako nag-aaral ng history niyan Puro Marites mode lang yan. Marites mode lang yan. Kumbaga, ganun pala yun. Escolta pinakaluma dito sa Manila, second. Pero 3 years lang naman ang itinanda ni Cebu. Kasi 3 years lang nagstay yung mga Espanyol sa Cebu bago lumipat ng Maynila.
Ayan oh, ganda, esplanade ng ano, ng costa, hindi siya coastal, sorry. River. Pasig River Esplanade. O nga pala, shout out sa mga taga Iloilo. O ngayon, makukumpir ho natin kung gaano nga ba kaganda ang ano, ang esplanade ng ano, ng Pasig River dito sa Manila. I-compare natin sa Iloilo. Aesthetic, pareha sila yun, aesthetic. Pero pagdating sa lush greenery, labis ang ano, ang Iloilo. Tapos yung Iloilo matagal na yun. Itong ano, bago lang, ngayon lang, no. Pero at least, no, it's better late than ever. Holy man, at least ay nagawa, no, na gawin ka, no. Sana matupad yun, sana mangyari yun. Kasi ang ganda talaga ng esplanade ng ano, nakaka-wow factor talaga, no. Mapapasabi kang ano, mapapasana all ka talaga. Wow, sana all Iloilo. Ang ganda ng ano, river. Iloilo River Esplanade. Dito ngayon meron na sila. Wala, baka may magasan mamaya pero bahala kayo dyan. Okay, Pioneer Insurance. Yan yung kanina nakita ko sa TV, you know. Singson Building Admiral. Sabi ko, saan kaya itong ano, binabalita na to? Kasi Pasig River, syempre, sabi ko Pasig talaga eh, Pasig. Pasig City, di ba? Doon sa may ano, Pasig, sa may floodway, ano? Floodway Pasig. Ayan pala, dito pala sa Manila. Kaya napuntahan natin. Ganda, oh. Gagawin ano siya, meron tong lugar na pwedeng tambayan ng mga tao. Open air para sa mga event na gagawin. O sige sir ha, ato muna kami doon. Subukan namin, tara. Kaya din. Ayan, so si Sir Police Manila. Pag sinabing Police Manila, ano ibig sabihin nun? Ha? Magaling. Oo, pag ano, Police Manila, may palabas na eh. Police Manila. So, kapag hindi Police Manila, hindi magaling. Magaling din naman, pero iba talaga ang level pag Police Manila. Pero nung araw yun ha, nung araw yun, nung mga siguro di pati pinanganak, mga 80s, 70s, sa mga palabas yan, sa Labong Rebilla, ganun. Na pag sinabing Police Manila, magaling yun. The best na police, ganun. Parang, kaya mo bang ano, mag-over the backod? Hindi. Napakakas niyan. Buhating kita eh. Konti na lang, oh. Okay. Hindi kasi parang threatened ako sa ano, mga dumadaan. Saan? Sa mga dumadaang sasakyan. Iba ka may lasing ba? Masagi tayo. Ay, sabi mo nga, di ba? Lahat tayo. Doon. Pero wag naman sa ganun kasi dambuwis to die yan eh. Ay, hindi mo naman yun hindi mo naman yun control. Pero at least may iwasan, di ba? Dambuwis to die. Oh, yun, no? Balikan natin. Ito yung ganda ng ano, ng Jones Bridge, napakaganda. Di ba, no? Ang ganda, no? Oh. May mga pailaw. Grabe pala mga rugby boys, no? Walang patawad, no? Kinukuha pati yung bag. Picture lang kita. Hindi na. Ganda talaga pag matanda, no? Hindi na mahilig mag-picture. Oy, baka curious kayo kung anong hitsura ng kasama ko dito ngayon. Maganda siya. Cute. Oo. Nakaginawa ko pa ang tuta. Tunay. Ganun pala yun pag cute. Ayan, tunay na Tagalog talaga to, no? Bulakinya. From Obando, Bulacan. Talagang Pilipina talaga to. Hindi na ng Pilipina. Ayan, City of Manila. Hindi ko alam ha, kung anong ano. Shout out just sa mga taga Cebu. Pwede ko bang malaman kung ano nga ba ang tawag nito ha? Ano nga ba ang parang pinaka-ugat, pinaka-lalim, pinaka-ugat nung hidwaan ng mga Tagalog at Bisaya? Pinagmulan, yun, parang ugat, pinagmulan, parang paano nangyari yun. Kasi feeling ko kasi parang kasi ang mga Cebuano, ito ha sa Cebuano, kasi kami mga taga Mindanao, okay lang kami eh. Bisaya, Dodong, Inday, okay lang, wala problema. Pero ang mga taga Bisaya, taga Visayas, itong taga Cebu, ano yan sila eh, parang meron silang cultural differences talaga sa mga Tagalog, taga Manila. O basta Tagalog, ay Calabarzon, Central Luzon, Bulacan, yan kasama kayo. Tapos ito, Manila. Parang meron silang ano, yung hindi sila padadaig din. Parang, alam mo yun, syempre mga Tagalog, Bisaya din sila. Yung, tawag doon. ha? Ma-pride. Oo, basta ano sila, parang
meron talaga silang tinatawag na cultural differences. Talagang pansin ko 'yun. Bisaya, ganun. Tapos Tagalog. So feeling ko dahil siguro doon sa nung paglipat nung Espanyol dito sa Maynila. Kasi kung hindi lumipat sa Maynila ang mga Espanyol, Cebu ngayon ang Cebu talaga ang natin pinaka-capital, kabisira, hindi Manila. So kayo mga Tagalog ang pupunta ng Cebu. Tutunay, oo. Kayo ang pupunta doon para magtrabaho. Kayo yung dadayo sa Central Visayas. Kasi andun yung andun yung pinaka sentro. Dito tayo, train natin. Masabi naman ni sir, di ba? Shout out kay sir, ha. Yun. Okay, so mag-part 2 na ba tayo? So yun lang siguro, hanggang dito na yung vlog ho natin kanina, kumbaga bungad. Tapos iba naman dito yung magiging content natin, pag-usapan natin kung gaano nga ba kaganda, part 2. Bye.